So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, andito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyo palaging sinishare sa akin, itinatanong sa akin dyan sa comment section. So nakakatuwa kasi mas dumami at mas dumarami yung mga nagtatanong sa araw-araw. So salamat mga kamanok sa pagtitiwala at makakaasa po kayo na gagawin ko po ang lahat at isishare ko sa inyo ang aking buong kaalaman para maibigay yung angkop na kasagutan mula sa inyong mga katanungan. And anyway, isa lang palagi naman ang aking hinihiling if ever na nakakatulong yung mga advice, yung mga recommendations pagdating sa pagmamanok na aking isinishare sa inyo. Huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na ito. Kahit na ano, basta tungkol sa pagmamanok, ako ang bahalang humanap ng kasagutan para sa inyo. Okay? So kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat mga kamanok sa mga solid subscribers natin. Yung iba, 2 years ago na subscriber na natin. Yung iba, 5 years ago na subscribers natin. And maraming salamat sa walang tigil na pagtitiwala dito sa ating munting channel. And anyway, simulan na po natin ito para sa ganun masagot po nating lahat ang inyong mga bawat katanungan. So ang unang katanungan po mga kamanok ay galing kay ito galing kay Repsaho Dakrem. Ayan, so 7 hours ago lang ito. Kamamay, tanong lang, bakit minsan hindi kinakain yung Jackie Oats na ibinibigay ko sa manok ko? Pero pag ginutom ko po, inuubos naman nila. Okay? So kapag ganyan mga kamanok, pag nagbigay ka ng pagkain sa kanila, especially pag hinaluan nyo po ng fermented Jackie Oats, bakit hindi inuubos? Pero kapag binawasan mo yung pagkain nila at tumaas ang hungerness, nauubos. Ibig sabihin mga kamanok, overfeeding po yung inyong ibinibigay na pagkain. Okay? Kasi nagtitira pa siya eh. Pero kung isipin mo, pag siya ay gutom, inuubos naman niya. So anong dapat natin gawin kapag ganyan? So ibaba mo yung volume o yung measurement ng pagkain na ibinibigay mo. Halimbawa, pag nagbibigay ka dyan ng 35 grams at sabi mo, itinitira niya yung fermented Jackie Oats kapag regular mong binibigyan ng ganyan. Okay? So kalimitan sa ating magmamanok, 2 times per day sila nagbibigay umaga at hapon. So bawasan mo. Gawin mo lang 30 grams sa umaga, then sa hapon ganun din. Pag masdan mo yung manok, i-monitor mo kung uubusin niya. Kung hindi pa rin niya inuubos at itinitira pa rin niya yung fermented Jackie Oats, mas ibaba mo pa, gawin mo lang 25 grams yung pagkain sa umaga at saka sa hapon. Tingnan natin, pag inuubos na niya sa ganung dami, ibig sabihin, pagka kasi binabawasan mo yung dami ng pagkain at nasanay siya sa 30 grams or 35 grams, nandoon pa rin yung appetite, mas tataas yung appetite kasi gutom pa siya eh. Binawasan mo nga yung dami eh. Ngayon, kung may halong fermented Jackie Oats, yung 20 grams, no choice yung manok kundi ubusin yung pagkain. Kasi gutom pa siya, and kung ano yung natitira doon sa kanyang feeding cup, no choice siya na uubusin niya yon. Okay? Kasi para masatisfied yung kanyang gutom. Okay? Yun yung dapat mo at kailangan gawin pagdating dyan. So next question po tayo. Okay, so ito galing naman kay Tirso sa Hagun. Idol, pwede bang purgahin yung manok pag umuulan? Okay, so actually kapag umuulan, yung panay-panay ang ulan, nakaka-stress po yan sa ating mga manok. Kasi syempre yung body heat. Kasi mga kamanok, hindi po sila kagaya ng mga waterfowl, kagaya ng mga bibe, kagaya ng mga itik, ng mga gansa na kapag umuulan, nagsasaya. Kasi gustong-gusto po nilang lumangoy, babasa ng ulan. Pero yung ating mga manok, tingnan nyo po, pag umulan, matik, sumisilong sila sa kanilang tipi. Ayaw nilang mababasa. Magkaiba po sila. Yung mga ducks, gusto yung tubig. Pero yung mga manok, ayaw po nila ng tubig. So ngayon, kapag umuulan, nai-stress nga po sila. Ngayon, tanong mo sa akin, pwede bang purgahin kapag umuulan o panay-panay yung ulan? Pwede naman po yan, pero depende. Kamanok, anong ibig mo sabihin depende? Bakit may depende? Okay, mga kamanok, masdan mo yung manok mo na pupurgahin. Kailangan maayos siya, healthy. Kasi kapag maulan na ganyan, bumubagal kalimitan ang panunaw ng ibang mga manok. Ngayon, pag nakita mong medyo mabagal yung panunaw ng manok, paano natin masasabing bumabagal? Kapag hindi siya ganun ka-active, hindi siya ganun kasigla, hindi siya ganun ka-happy, lagi siyang nakaganon.
Ibig sabihin, bumababa yung body heat sa katawan ng manok, bumabagal yung panunaw. So, disregard natin yung mga ganung manok. Kapag hindi siya ganun kasigla, huwag nyo munang purgahin. Kasi possible, stress na siya sa panahon, baka pag pinurga nyo, lalo siyang ma-stress, lalo siyang hindi magtunaw. Okay? So, hanggat maaari mga kamanok, kapag uminit, saka na lang kayo magpurga. Para sa ganun, hindi stress yung manok. Okay? So, once in a month lang naman kayo dapat nagpupurga, huwag nyo nang itapat kapag maulan. Okay, so timingan nyo na lang kung kailan gumanda ang panahon, kailan mainit ang panahon, para hindi masyadong ma-stress yung ating mga manok. Kayo rin, problema nyo yan. Kapag hindi nagtunaw, tapos medyo malamig ang panahon, nag-uulan, sakit sa ulo yan. Kaya hanggat maaari, i-timing na lang na maganda ang panahon para yung manok hindi rin double stress. Okay? So next question po tayo. Ito naman galing kay Jeffrey Martinez. Kamamay, pwede na ba sa Integra 2000 plus ang running 6 months at Jackie Oats kamamay? Okay? So sa 6 months, masyado na pong magulang yan. Ako nga dito mga kamanok, 2 months old, as early as 2 months old, sila po ay sinasanay ko na sa fermented Jackie Oats at the same time sa Enerton. Okay? Ito, Integra 2 sa 6 months, nahuhuli ka, idol. Nahuhuli ka. Ang Integra 2 plus, para na yan sa mga 2 months old and above. Okay? So, kailangan pag dumating yan ng 3, kailangan change feeding na yan. Okay? So, masyado nung magulang ang 6 months. Kung ako sa iyo, yung 6 months na yan, matagal na yung naka-Enerton. Okay? May halo ng fermented Jackie Oats. Okay? So, masyado kang nahuhuli, idol. Hanggat maaari, dapat mas maaga yung i-endorse yung yard feeds o yung maintenance feeding nyo sa inyong mga alaga. Para sa ganun, mas mabilis ang development ng pangangatawan, mas mag-build ng ano kaagad, body framework, kagaya ng mga buto. Then, as early as 3 months to 4 months, kailangan nakalagay na sila sa TP. Para maaga pa lang, okay, maging maganda na yung development ng kanilang mga tuhod, ng kanilang mga siko. Okay? So, next question po tayo. Ito galing po kay Maylene Ortiguesa. Okay? So, 10 hours ago. Maylene, sana mapanood mo to. Ano? Good evening po, idol. Sana po mapansin mo po yung tanong ko. Paano po mag-order ng Jackie Oats po? Salamat po, idol. Taga-Samar po ako. Ito, Maylene, medyo dumadalas na yung pagtatanong mo sa akin. Ito, ulitin ko. Sana mapanood mo. So, gusto pong umorder ng ferment o ng Jackie Oats lang kasi kayo magpe-ferment niyan. So, ilalagay ko po siya dito o kaya sa loob ng video na to, pag may nag-pop up na picture o something na okay, na product dito sa ilalim, yun na lang po ang inyong i-click. Para po sa ganoon, ma-direct po kayo sa mismong seller at makakuha po kayo ng Jackie Oats. Okay? So, bantayan nyo po. May lalabas po dito sa ilalim o kung saan man sa screen na Jackie Oats, i-click nyo po yan. Okay? So, Maylene, sana ay mapanood mo ito at makakuha at makapag-try ng Jackie Oats na sinasabi ko palagi sa inyo. So, next question po tayo. Galing kay Wendy Oribiana. Ayan. So, sir, anong dahilan kaya bakit ang 1-month-old na sisiw ay ginugupitan ang balahibo ng pakpak? Okay, so inaalis po yung tip ng kanilang mga pakpak. Sana mapansin mo itong tanong ko po at maraming salamat. Okay, so Wendy, nagtataka ka at nagtatanong bakit inaalis yung tip o yung mga 2-inch doon sa may pakpak ng ating mga sisiw na 1-month-old. Ito po ay dahilan sa yung pong pag-aalis natin o pagbabawas, mga dry na po kasi yun eh. Instead na yung nutrients na kakainin ng 1-month-old na sisiw ay pumunta pa sa pag-grow ng kanyang mga featherings, pinuputol na po natin. Para po sa ganun, mag-stop po yung pagsuloy ng balahibo at sa katawan po mapunta yung nutrients. So, ganun lang po yan. So, iniisip mo na baka hindi po sila, okay, kung iniisip mo na baka lamigin po sila sa gabi dahil wala silang body coverings, hindi na po ito kasi kaya na po nila. 1-month-old na po yan, kaya na po nila. Ang iniiwasan lang natin sa ganung stage, tawag dito, wala naman. Okay, kung iniisip nyo na baka tamaan ng bulutong, hindi po kasi lampas na po siya doon sa stage na po pwede siyang, okay, dapuan ng foul pox o ng bulutong. And especially, yung iba, kaya inaalis po nila, yung iba nagbabaksin ng foul pox, kaya kahit walang balahibo yung kanilang ganitong tagiliran, is okay lang.
hindi sila mai-infect ng foul pox. So, ang simpleng kasagutan lang o magandang paliwanag dyan is para yung supply ng nutrients sa kanyang bagwis is hindi na pumapunta doon. Kasi wala malulugon din yon, maaalis din yung katagalan. So, para sa katawan na lang mapunta. Okay? Yung dapat para sa balahibo, sa katawan na lang mapunta. Para mas mabilis ang paglaki, mas mabilis ang pagganda ng katawan, at mas maganda ring tingnan. Kasi kapag ganyang 1-month-old, dry yung balahibo, parang nakayungyung na ganon, hindi maganda. Subukan mong i-trim, subukan mong alisin, makikita mo yung postura ng manok, mas maganda. Yung mga sisiw mo, mas maganda. Okay? So, last question po muna tayo. Ito galing kay Rene Fadrikela. Ayan. So, kamamay, pwede bang paliguan ang baglugo? Ano ang tamang patuka sa naglulugon? Okay, so ibig sabihin siguro, pwede bang paliguan yung manok na naglulugon at ano ang dapat na patuka sa naglulugon na manok? Actually, depende po ito. May tinatawag po tayong partial molting at full molting. Pag sinabing partial molting, ito ay nangyayari sa mga baby stag na tipong pailan-ilan lang na balahibo yung nahuhulog. Hindi po siya lahat, hindi po siya yung tinatawag na full molting na talagang lahat ng balahibo ibabagsak ng manok. Okay, so kapag partial molting, pailan-ilan, yung iba nauuna, yung iba nahuhuli, so po pwede itong paliguan. Pero kapag full molting, lalo na kung halimbawa patubo yung balahibo, huwag niyo po siyang paliguan. Okay, sana yung dry up yung balahibo, yung medyo pa isa-isa naglulugon. Kasi minsan, yung lawe, yung dalawang lawe natitira, nahuhuli, so pwede yung paliguan. Paliguan niyo siya ng tubig na may asin para mas mabilis at sabay-sabay ang pagbagsak ng balahibo. Pero kung patubo o pasuloy na po yung mga balahibo, kita nyo, mano na parang mapuputi na yung tumutubo dito sa kanilang ganito, sa kanilang buntot, tumutubo. So, hindi po pwede yung paliguan kasi masakit ang kanyang katawan. So, ang advice ko sa inyo, ilagay nyo lang yun sa cording, yung mga tumutubo yung balahibo, hayaan nyo po sila. At kalimitan, yung mga ganong tumutubo, masusungit po yung mga yan. And ano po yung po pwedeng ibigay sa mga manok na naglulugon na pagkain? Kapag dry po yung manok, yung balahibo, what I mean, nagbabagsakan na po isa-isa yung kanilang mga balahibo, so okay na yung crack corn, purong crack corn para mas mabilis ang pagbagsak ng balahibo. Pero gaya na sabi ko, kapag masakit ang katawan at sumusuloy na po, sumisibol na po yung mga balahibo, so dapat high in protein. Medyo itaas nyo po yung protina para sa ganun, mas maganda po ang pangangatawan, at the same time, maganda ang tubo ng balahibo. Pero dito sa akin, kung ano man yung maintenance feeding ko, lumugon, bago lumugon, ganun pa rin. Kasi hindi naman ako nagmamadali. Hindi ako nagmamadali. Ang manok, maglulugon yan kung kailan nila gusto. Pero sabay-sabay sila sa August, sa ganitong time, lugon po sila sa ganitong time. Okay, kung hindi naman kayo nagmamadali, hayaan nyo. Kung ano yung pakain nyo lang ng ipakain. Okay, walang problema dyan. So mga kamanok, sana kahit paano makatulong ang simpleng advice and kasagutan pagdating sa inyong mga katanungan na aking ibinigay sa inyo. And hopefully, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre magtanong na rin sa ibaba. Akong bahalang sumagot sa bawat katanungan na inyong inilalagay dyan at ako na rin ang bahalang humanap ng sagot para sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.